ampalaya, tapos dun mga sili. Dami sili. Dami, ang ganda. Walang bunga. Woo! Ang daming kalabasa. Okay na, tara. Wow! Mehehe, uy, sa padaan ako. Teka lang. Hi! Mabilis ang get ready with me. Magsa-sunscreen lang tayo, B. Aalis nga kami ni Mr. for today's video. Pupunta kami sa bukid, kina Lolo. Kasi kukuha kami ng kawayan para dun sa aking mini garden sa harap ng bahay. Gusto ko kasi may balag sa ibabaw ng aking mini vegetable garden para dun kumapit yung vines ng tanim kong ampalaya. Balak nga namin bukas pa pumunta, pero sabi nga ni Mr. ay sayang daw yung rest day niya, kaya ngayon na. Kaya biglaan, dapat sana umaga, pero late na rin namin nasabihan yung barkada ng kapatid ko na aargalahin namin na tricycle. Buti na nga lang available siya. At bago nga kami dumiretso kay na Lolo, ay pumunta muna kami sa bakery para bumili ng pangmerienda. Then after na ay diretso na kami kina Lolo. 30 minutes nga din yung biyahe from Bigte to Tigbe. O diba, ang cool ng pangalan ng lugar, uy. Well, yung lugar namin pala is Minuyan. Tapos malapit kami sa Bigte kung saan kami bumili ng tinapay. Tapos ang pupuntahan namin ay Tigbe. Ganon. Basta Norzagaray, Bulacan to. Yung pangalan lang ng lugar is nakakalito kasi pinagbaligtad lang siya pero magkalayo yun. At maya-maya nga, ito na kami kina Lola. Naabutan namin siyang busy sa kanilang bukid. At pupuntahan na namin si Lolo para magpaalam na bibili kami ng kawayan. Super busy nga din si Lolo. Nandun naman siya sa kabilang side ng bukid. Ang lawak ng taniman dito, guys. Naku, kung ganito lang yung pagtataniman ko ay nakakatuwa. At ayan, narinig na nga ni Lolo ang sigaw ni Lola, kaya hihintayin na namin siya dito, guys. Pag may time pa mamaya, sisilipin nga rin namin yung sa kabilang side na taniman ng mga kalabasa at ng mga pakwan. Ang lawak ko, may mga bagong tanim na ulit dyan ng mga sitaw at mga ampalaya. Ang taba ng lupa dito, guys. Buti na lang nagdala ko ng sako na paglalagyan ko ng lupa. At nandito na nga si Lolo. At sinabi ko na nga kung anong balak namin gawin sa kawayan. Si Mr. nagsukat na nung isang araw na ako nakakatawa kasi ang seryoso niya, be. Sinulat pa niya yun, guys, kung ilang feet ang kailangan niya. At sabi nga ni Lolo, mga 2 pirasong kawayan nga daw ay okay na yun. Kasi 4 na 7 feet lang naman daw ang kailangan ni Mr. And 4 din yata na 6 feet. Tapos sabi nga ni Lolo, sa isang kawayan ay more or less 30 feet. O, edi may sosobra pa. Pero hindi yan, may paggagamitan din ako. At heto na nga, namimili na kami ng kawayan na puputulin. Syempre, nakikituro-turo din ako dyan. Kailangan kasi namin pumili ng kawayan na madaling kuhanin, yung hindi naka-criss-cross at hindi sasabit sa ibang kawayan. At nakakita na kami, guys, ng pinakamadaling kuhanin. So, ayan, simulan ng putulin. At habang pinuputol nga yung isa, nag-check pa kami kung ano pa yung isang madaling kuhanin. Medyo mahirap kasi siya, guys, dahil salungat. Kung mapapansin nyo, mga naka-criss-cross yung kawayan, kaya pagka mali yung pinutol namin, mahihirapan talaga kaming hugutin. Hoy, ano yan, mister? Bakit may pagbitin ka dyan? Habang pinuputol yung isa, meron na pala dito sa gilid na madali lang nakuha. Ayan, super haba pala talaga at ang bigat pala ng kawayan. First time ko lang kasi makakita ng actual na puputulin na kawayan. At ayan nga, makikibuhat din sana ako. Hindi ko pala abot. Medyo mataas pa kasi Gusto ko rin sumali. Hindi pa nila basta-basta maibagsak kasi sumabit dun sa wire. Kaya pag binitawan ni mister, mapuputol yung wire ng kuryente. Pero gano'n na nga yung nangyari, guys. Naputol, hindi lang yung kawayan, pati yung wire ng kuryente. Pero sabi naman ni Lola is maayos naman daw yun. Kaya heto, tuloy ang pagsusukat ni mister dun sa kawayan. Ang kailangan daw kasi niya is 6 feet and 7 feet. Grabe, guys. Sinukat niya pa talaga yun sa akin. Para daw if ever na magbunga, ay abot ko pa rin. Hoy, may upuan naman kaya. Sabi ko nga kay mister, gusto ko yung medyo mataas. Para ang ganda kaya nun. Para sa bubunga ng aking mini garden ay may mga ampalaya. Sabi naman ni mister, sakto na daw ang 7 feet. Sinukat niya na sa akin, guys. Alam nyo ba, pati paggawa niya ng sampayan, sa akin niya sinusukat. Para daw sure na hindi ako mahihirapan magsampay. Grabe, ang galing naman ni Lola magputol ng kawayan, oh. Ay, mehe. Guys, sinatawag ko yung kambing, ayaw lumapit.
Anyway, habang nagpuputol at nagsusukat pa sila doon ng kawayan, dito muna ako sa mga tanim ni Lola. Sili dito. Tapos dito, mga sitaw, ang palaya, tapos dun mga sili. Tingnan natin yung mga sili doon. Chili peppers, guys. Ang dami. Ang dami. Ang ganda. Pipitas nga ako ng ilang piraso pantanim. Hindi kasi ganito yung variety ng sili na tanim ko sa bahay. Mukhang super anghang din ito, guys. Iba nga ito sa tanim ko. Ganitong variety ng sili, guys. Kasi iba yung variety ng sili ko eh. Patusok siya. Ano bang patusok yung sili? What I mean kasi, guys, is mahabang siling labuyo. Wala akong ganitong variety na maliliit lang. Ganito, may maliliit lang din siya. Tapos may malalaki. Pero mas malaki yung tanim kong sili sa bahay. Napakadami. Pero kumuha ko ng pantanim ko. Ayan, guys, pantanim. At nakakita nga ako ng puno ng bayabas. Kaya lang, Walang bunga. Hindi yan. Heto nga at nagtumba na rin si Lolo ng isang puno ng saging para dito na rin kami bibili ng saging na saba. Tapos sila ikunuha na rin nila ako ng garden soil. Habang kumukuha nga sila ng lupa, kami ni Mister ay sisilip saglit doon sa taniman ni Lolo ng mga kalabasa at pakuan. At ayan, may tatawirin kami ditong maliit na sapa. Tapos ayan, natatanaw ko na si Lolo. Papunta na nga ako doon pero mali daw tong dinadaanan ko, guys. Balik tayo. Doon pala yung daan, maputik daw dito. Nasa lupa lang? Ay, sabi ni Lola, hindi pa daw niya nalalagyan ng balag dun sa kabila. At ito nga yung mga tanim na ampalaya. Nagtataka si Mister kung bakit nasa lupa lang. Eh yung sa akin ng tanim na ampalaya, kaya kami kukuha ng kawayan kasi lalagyan ng balag. Pero nabanggit kasi ni Lola kanina na hindi pa daw niya nalalagyan ng mga balag. Itong tanim niyang ampalaya at sitaw. Pero kung ganito naman kalawak yung taniman, huy kahit hindi na magbalag. Tapos guys, ito yung punlaan ni Lolo ng mga sitaw. Ang ganda ng tubo. Nasa kawayan lang siya, guys, nagpupunla. Ang galing. Ayan, sinusundan ko lang si Lolo kasi dun pa sa bandang taas yung taniman ng mga kalabasa. At maya-maya nga, guys, nandito na kami sa taniman ng kalabasa. Daming kalabasa! Grabe, guys, napakalawak ng taniman ng kalabasa. Ayun, oh, palibot ang lawak niya, bongga. Maliliit pa lang yung mga bunga niya, tapos ang daming mga bulaklak. At sabi ni Lolo, masarap daw igulay ang bulaklak ng kalabasa. Alam ko na pwedeng igulay ang bulaklak ng kalabasa, pero akala namin ni Mister lahat ng bulaklak is magiging bunga. Hindi pala ganun yun, guys. Meron pala talagang bulaklak na may kasama na nabuko ng kalabasa. Yun yung magiging bunga, pero meron ding mga bulaklak na walang buko, which is, yun ang pwedeng igulay. Ganun pala yun, now we know. Kaya heto, namitas ako ng bulaklak ng kalabasa. Hindi ko pa natitikman to, or kung natikman ko man, hindi ko na matandaan, pero hindi pa ako nakakapagluto ng bulaklak ng kalabasa. Hapon na at baka abutan kami ng dilim, guys, kaya pabalik na kami. Nadaanan naman namin itong taniman ng mga pakuan. Super lawak din niya, guys. May mga bunga na rin, pero by January pa nga daw ito i-harvest. Pati nga daw mga kalabasa ay by January ay pwede na rin i-harvest. Pabalik na kami at nasalubong ko na naman ang mga kambing. Mehehe. Uy, sa padaan ako. Teka lang. At pagbalik namin dito kina Lola ay nagmerienda muna kami. Ito yung dati yung pinirahan. Sabi na dito. Iglesia. Ah! Pinagkag ako na personal ako. Free ako na ako kaya na. Grabe mo pang ganyan. Huwag ka nga, Lola. Talagang pati asaro talagang kasing liit mo rin, no? Meron pa nga akong pala, ganyan lang kaliit, Lola. Nawala. Uy, grabe ka, hindi naman pa duwende. Pang yung magaan lang kasi yun, maliit.
Grabe sila sa akin. Cute size kaya ako. Pauwi na nga kami guys at bago nga kami umuwi eto, may mga paninda pala si Lola na PC collection. Bili tayo ng, ito. Ayan, panlinis ng CR. Marami din siyang mga paninda dito. Cologne, deodorant, shampoo, sabon, pulbo, lotion, toothpaste. And yung panlinis ng CR na ubusan kami, kaya yun ang binili namin. Tapos, sinasakay na nila yung mga kawayan na kinuha namin. Nag-aalangan nga ako kung kaya ng tricycle yan, pero sabi nila kayang-kaya naman daw. At dito na nga kami guys, inabutan ng dilim sa Highview or Tanawan. Itong lugar na to ay simpleng kainan siya guys na napakaganda ang view. Pag hindi ka sanay sa mataas, nakakatakot dito pumuesto. Pero maganda ang view dito lalo na pag pasikat na yung araw. Pero pagka padilim na pala, mas maganda yung view sa kabilang side. Ayun no. Doon pala kita ang paglubog ng araw. Dito naman sa kabilang side yung pagsikat ng araw. Anyway, kakain muna kami guys. And thank you so much sa aming mga kasama for today's video. Ang mga kaibigan ng kapatid ko, si Miko, si Kenrick, and si Potpot. And syempre, thank you din kay Lola Luz and kay Lola Erning. So hanggang dito na muna guys. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!